Ang mga pananaw at opinyon na pag-uulat na mag-uulat sa programang ito ay hindi pangunahing posisyon at pahayag ng organisasyong ito. Mga kaibigan, narito na tayo ngayon sa kauna-unahang episode ng Tinakadurang Kawal ang Inclusion Kawali Coronel. Mapapanood nyo ito kada Merkules sa Inclu Radio. At mapapanood nyo rin nag-replay sa YouTube.
Sandali lang at mag-commercial muna tayo ng pansamantala. Mag-umpisa tayo within 5 to 10 minutes sa ating programang Kawal ng Inklusyon. Drive yourself to 2 more days and pursue your ultimate dream.
Who, 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 sino nag-like dito? Look, Assalamualaikum mawad hadwar magandang hapon sa ating lahat at welcome po tayo ngayon sa kauna-unang episode ng tinagurang Kawal ng Inklusyon. Sa ngayon ay tatalakay natin ang mga sumusunod na pangalan para baka yun na nga may usap-usapan nga yung meron akong ibubulkar na yun usap-usapan sa madla sa ating mga madla doon yun na nga magkakaroon na daw ng kaguluhan dito sa house exclusion at yun na kayo sinasabi ko na bago mo na yan inom muna ako ng tubig. Okay, ganito kasi yung mga usap-usapan. So, ako ay ito yung aking pagbubulgar ngayong araw na ito. Tungkol ka to sa usap-usapan nga. Usap-usapan tungkol doon sa yun na nga, yung sa tinagurang yung ipapalit sa exclusion. Ito yung sinasabi nila na papatay daw nila yung house exclusion. Ito daw ay done deal na nga, kaya ito noong bago yung shutdown na house exclusion, sinasabi nila na yun na nga. Sino to mga nag-like at sino nag-comment dito? Ito kasi yung sinasabi nilang yung ipapalit sa house exclusion. Ito yung tinatawag lang nila na yun na nga yung pambabangga. Ito ay pag-aari ng Lebanese at saka Chinese. Ito, dalawang Taiwan. Tapos, may isang Pilipino. Tapos sasabihin nila sa akin na, ano gagawin niyo sa akin, ha? Bali, nagkita kami, may 4 ata kami nagkita. Ayun, sinasabi sa akin. Sabi sa akin, Chaday, ano, gusto mo ibenta yung, gusto mo, kasi malapit na rin ma-shut daw yung HNI. Usap-usap, meron akong pinapaplano na yun na nga. Ipasaka na HNI ng maaga. At yun na nga eh. So kukunin nila ako na editor-in-chief and then ng isang pahayagan. Sabi ko, hindi na ka ako. Matanda na ako pa dito. Bakit ako pa ang kukunin nyo? Pero sabi nila sa akin, papayag ka lang kung kakalabanin mo yung house inclusion. Ano ulit yung sasabihin mo sa akin? Kukunin kang editor-in-chief ng house ng isang nang ipapalit sa house inclusion. Ito yung pangalan na Dragon Inclusion Network na itatayo sa Lebanon at saka sa Lebanon at saka sa China na meron ding ownership ng isang Pilipino.
Sabi ko, bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Eh, ang tanda-tanda ko na. Kasi nga sir, kayo ang pinagkakatiwalaan para baka pag-live, makikipag-live. Para makipag-live. Sa China. Para makipag-live at saka yun na nga. Sabi ko nga, hindi ako pwede. Kasi matanda na ako at saka bakit ako? Bakit ako? Yung iba na lang ang kunin nyo. Kunin nyo na lang yung iba. Ayoko na gulo. Pero ang tanong sa akin, papayag ka bang banggain ang founder ng Hansen Inclusion kapalit na pagbebenta mo sa Hansen Inclusion? Hindi na ako pumayag dyan. Ako ay nabilaukan nga dyan. Hindi nga ako pumayag nga dyan eh. Bakit ibebenta? Commercial mo na, commercial. Commercial mo na tayo mga kapatid. Ako'y naluluha. Okay. So magbabalik tayo muli. Meron akong isa pang ilalantad meron akong pinanood sa YouTube na yung kisa ng ABS-CBN ay mukhang ibeben. Mukhang may kumuha na tao. Pakinggan natin. Nais ko pong banggitin uli na ako po ay kinukuha ng bagong TV station, TV network. Abay nilapitan po ako, nagkita po kami dyan sa Villamor Golf and Country Club. Mukhang naikwento ko na po ito nung araw. Nilapitan po ako
ng isang dating public relations officer ng Philippine Airlines na ngayon ay siya po'y public relations man ng bagong tatag na network na mainsik na papalit di umano sa ABS-CBN. Ito po'y mga 2 months na nangyayari. Ang sinabi niya sa akin, done deal na yung ABS-CBN, hindi na i-renew ang prangkisa niyan. Yan ay mawawala na at kami ang kapalit. Kapag sinong grupo yan? Ito'y grupo ng mga taga-Hong Kong at ang kanilang pakay ay magtayo ng TV station dito sa Pilipinas. Ako, hindi pwede ang mga dayuhan na magmay-ari ng media. Sabi niya, alam mo na, Pilipinas ito, pwede lahat. Lalo tigit pag ito ay insik. Anong kailangan mo sa akin? Nangangailangan kami ng editor-in-chief sa aming news department at napakalaki ng sweldo. Sasama ka ba? Ang sabi ko, wala naman kayong prangkisa sapagkat nandiyan pa naman ang ABS-CBN. Ang sabi niya sa akin, mayroon na tayong prangkisa na dati ng standby franchise na walang gumagalaw at ito ay inaward na sa amin ng Malacanang. Anong kailangan mo uli sa akin? Ikaw ay gusto namin maging editor-in-chief ng news department. Sabi ko, bakit ako? Medyo hindi na tayo masyadong bata. And sabi niya, ikaw ang talagang gusto nila sapagkat napakalawak na ng iyong naging karanasan. Alam namin na ikaw yung the only journalist, Filipino journalist na nag-cover ng Baghdad War sa iyong Black Time program sa ANC nung araw. Ikaw lamang yung journalist na nag-Hungary strike at nagtalumpati ng panahon ng EDSA. Ikaw ang napupusuan namin o nila na maging editor-in-chief. Sabi ko, mukhang hindi ko magagawa na sasapi ako sa isang network na papalit sa ABS-CBN. Hindi namin papalitan ng ABS-CBN. Yan ay talaga mawawala na at ang mangyayari dito ay bagong grupo ng gagamitin ay dati ng standby franchise. Ang sabi ko, ano ang kailangan ng kwalifikasyon? Mga kaibigan, makinig po kayo mabuti. Ang kwalifikasyon, ang sweldo muna, ang sweldo po ay 7 digits. Ano pong ibig sabihin niyan? Pinakamalit po niyan ay 10 million. Sabi ko, bakit napakalaki? Isa lamang ang iyong magiging qualification na kinakailangan sagutin mo. Handa ka ba na kumampi sa Malacanang? Medyo nabilao po tayo ng konti sapagkat napakalaki ng ino-offer na sweldo sa atin monthly. Sabi ko po, hindi. Sapagkat hindi binibenta ang programa. Ayun yung tinigga ni Waldy Carbonell. Siya yung dating siya yung dating anchor ng ABS-CBN News Channel. Siya rin ay may kakadasal nga sa Gera sa Iraq. At siya rin ay nag-hunger strike laban sa panahon ng martial law nung pamumunuan ni Pangulong Marcos. So, mga kababayan, nakakalungkot nga man lang isipin ay nakakabahala na rin. Ito din, isa pa tong isyung to. Ito yung issue ng coronavirus sa buong bansa. Bibigat ito passing tabi sa Department of Health. Kumbaga kayong nag-lockdown agad. Hindi na dapat nahihirapan ng mga taong bayan dahil yun na nga, inuunahan nyo pa, ay, hindi pa yan doable. Doable na po yan. Secretary Tuket, kung nakikinig ka, so kung Secretary Tuket, kung nakikinig ka, pinapahirapan nyo ang lahat ng mga, ito rin mga ITF,
At may usap-usapan nga mamaya, baka nga mag-ECQ dadakad sa buong Luzon. Meron ako kasi naririnig na sources, pero abangan na lang natin yung pahayag mismo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mamayang gabi, ipapalabas sa Inklo Radio. Hindi pa malaman kung ito ba'y live or recorded na nakad. Ito dapat, itong mga taga-PCOO na to, dapat i-live na mismo yan. Hindi yung recorded nyo pa, yung puputulin nyo pa. Para malaman na lang kung ano yung mga quarantine measures o yung pagsusukat ng kwarantina. Kung mananatili pa ba ang General Community Quarantine Metro Manila or magiging moderate enhanced community quarantine or enhanced community quarantine, whatever happens. So, mamaya magkakaroon na tayo ng bisa sa live sa College of St. Benedict Manila. Tsaka sa kasunod niya ng simbahan ng Quiapo Church. So, maraming salamat sa pakikinig sa ating kawal ng inklusyon. Magandang hapon sa ating lahat. Pagpalain tayo ng buong may kapal. Assalamualaikum. Alamukbar. Tayo ay pinagbuklod-buklod. Together we will rise and we build a one inclusion forever. HNI, Allah first. HNI, God first. Assalamualaikum mga papar. Magandang hapon. Daghang salamat.